Okay, so tulad nito 'no, itong sentence na 'to, I am an engineer, watashi wa engineer desu. So, dito sa sentence na 'to merong ano, tatlong writings 'no. Itong first, itong watashi, okay, naka-kanji siya, okay. Tapos itong wa at itong desu, okay, naka-hiragana siya. Tapos meron ding katakana dito, itong engineer, okay. So bali merong tatlo, tapos meron pa yung Romaji. Romaji is yung Roman alphabet, yung ginagamit natin na A, B, C, D, no? So ginagamit din nila yon halimbawa sa mga ano, like CD, DVD, siyempre 'di ba? Isusulat mo yon in ano, Romaji. Okay? So, bakit may ganito? So, sa Japan kasi before, wala silang sariling writing system. So, may puntang Japanese sa China para kumopya, okay? Manghiram ng writing system. So may time nung una na puro kanji din yung Japan, gaya ng China, okay? Kaya lang gumawa sila ng mas sinimplify nila yung writing, kaya nagkaroon ng hiragana and then later on nagkaroon ng katakana. Okay? So yung mga nakasulat ginagamitan ng hiragana ay yung mga original Japanese words. While yung kasakatakana naman ay yung mga hiram na salita, yung mga borrowed words galing sa English. For example, minasang. So again, pag sinabi kong minasang, ibig sabihin yan ay everyone, no? Okay, for example, guys, no? For example, minasang, yung word sa atin na uh, spaghetti. Anong Tagalog ng spaghetti? Meron ba? May Tagalog Wala ba na? po. Wala. So yon. So spaghetti pa lang ginagamit natin, no? How about basketball? May Tagalog ba ng basketball? Wala din. Oh, so yung mga ganon. So yun yung ginagamitan ng katakana. So yung mga names natin, kasi tayo ay foreigners, okay, pati yung pangalan ng ating bansa ay sinusulat in katakana. Okay, so uh, hindi madalas ginagamit si katakana kasi nga sa hiram na salita lang siya, mga foreign words lang siya ginagamit. Okay? Pero si hiragana siya yung pinaka ginagamit. And of course, yung kanji. So, ano yung kanji? Ano yung hiragana? Okay? So, wait lang. I-share ko lang dito sa ating whiteboard. Ayan. Ayan. So, before minasang, nung pumunta sila sa China, nanghiram sila ng writing system which is kanji. So, ganito yon sa atin kasi, meron tayong alphabet, no? For example, letter C. Okay? Kaya lang sa atin, walang meaning yung mga letters, no? Ano ba ang meaning ng letter C? Hindi wala, no? So, ano ba yung meaning ng letter A? Wala din, okay? Meaning ng letter R, wala din. Pero pag kinumbine natin, nagkakaroon na siya ng meaning. Okay? Car. So, kotse, sasakyan. So, ganun yung writing system na ginagamit natin ngayon. Okay? So, ganun din yung hiragana. Okay? So, ang hiragana sa Japanese kasi, ang car is kuruma. So, kung ku lang, ku, okay? Ito ay ku, okay? 'Di ba? So, ku, wala naman siyang meaning, no? Kung ito ay ru, okay? So, ang ru, wala din siyang meaning. Okay? Next is ma. Oh, pero pag kinumbine na siya, kuruma, okay? So, yun na siya. Ibig sabihin niya ay a car. So, ito yung kaibahan ng sa kanji, okay? Kasi sa kanji, lahat ng characters ay meron siyang meaning, okay? Pwede siyang object, pwede siyang idea, okay? Ganon. So, dinodrawing ng mga Chinese yung mga bagay-bagay, okay? Kaya isang character meron na siyang meaning. Okay, for example, sa sasakyan, kuruma, okay? Ang kanji niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Pasensya na, mahirap pagsulat dito sa 6, 7. Okay?
Susulat ko ulit dito. Parang hindi maayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, ganyan. Okay. So, ito yung kuruma. Okay? Or car. Okay? Kung napapansin nyo, mukha siyang sasakyan. Di ba? Ito yung gulong. Minasang. Yan yung wheels. Di ba? Ayan. So, dito sa sakay. Di ba? Parang kalesa ba? Kalesa. Imagine nyo lang kalesa dito sa sakay. No? Tapos, dito ipapahila sa kabayo. No? Or kalabaw. Yan. So, ganyan yung kanji. So, yan ay, pag nakakita kayo ng ganyang kanji, ibig sabihin yan, sasakyan, car, kuruma. Okay? Ayan. So, halimbawa, nakalimutan mo yung kanji. Ano nga yung kanji ng kuruma? So, okay lang, kahit nakalimutan mo yung kanji, basta marunong ka maghiragana, pwede mo siyang isulat in hiragana. Ayan, ito, kuruma. Okay, kuruma. Ayan. So, by the way, no, sa Japanese kasi, no, wala silang solong consonant. Wala silang letter K lang, walang ganon. So, meron sila kaki, kakiku, keko, no? May pares na, kumbaga. Okay? Ah, nani, nu, ne, no. Okay? So, ito, ku na to siya, no? Ku. So hindi tulad sa atin na K at U, ipapares mo pa yung K at U para maging ku. So sa kanila, isang character lang yan, ku. Okay? Kuruma. Okay. So car, kuruma, same lang yan. So pag marunong ka mag-kanji, mas okay, mas madali kasi siyang isulat, no? Ayan. So wait lang ha, i-erase lang muna natin. Yan. Yan. Okay, so ano pa yung mga ibang kanji, no? So ang kanji kasi may kumbaga ano siya, draw. Okay. Yung parang kanina sa kuruma sa kotse, 'di ba? Mukha siyang sasakyan. So, ano pa 'yon? Ito hulaan niyo minasang ano kayang kanji ito? Hay, ano to minasang? Ano kaya to? Pakihula lang. Hula-hula lang muna tayo, no? Hindi pa naman natin alam. Ano kaya to? Bahay. Bahay. Ano pa? Sino pang manghuhula diyan? Window? Window, sir. Oo, may parang window, no? Pero hindi to window, ha? Window. Window. Ito ay field or rice field, no? Oh, 'di ba para siyang ano? Ito yung mga pilapil, no? Tapos dito magtatanim ng palay. Okay? So rice field ito. Ayan. So ito naman ay mountain. Okay? Ito ay kanji ng mountain. Okay? Para siyang bundok, no? May mataas, may maliit lang. Okay? Yan. So mountain ito na kanji. Okay? So okay lang kung nakalimutan mo itong kanji ng mountain, no? Halimbawa, nakalimutan ko paano nga isulat yan. Pero kung alam mo maghiragana kasi ang kanji na to sa Japanese ay yama. Okay? So pwede mo isulat sa hiragana na ya tsaka ma. Okay? Yama. Okay? Yan. So ito naman, ano kaya to minasang? Yan. Yung kanji na yan. May makakahula ba? Sapa, sir, or river? Yes, correct. River. Okay? So ito ay river. So kung ang tawag ito sa Japanese ay kawa. Okay? So kung nakalimutan mo yung, pero hindi nyo na makalimutan to minasang, di ba? Parang flow ng river, di ba? Oh. Okay? Flow ng ano po, kaning tubig, good sir. Oh, tubig, no? Doon sa river, no? So kawa siya. So pero kung in case nakalimutan mo siya, so pwede mo siya isulat in hiragana, which is ka, tsaka wa. Okay? Kawa. Na-gets nyo na? So, merong dalawang way, no? Pwede mong isulat in hiragana or in kanji or hiragana. Pero pag foreign words, isusulat natin in katakana. Okay. So, unahin natin yung hiragana. Itong kanji later pa to, no? Kasi marami kasi ang kanji, no? Hindi tulad sa hiragana, 48 characters or 46 characters, no? Yung sa tawag dito sa chart 1. Tapos yung chart 2 at 3, madali na lang pag alam mo na yung 46 characters sa chart 1. Okay?
So yun muna ang uunahin natin. So bigyan ko pa kayo ng mga interesting na sa kanji. So ito. Okay? So ito ay kanji ng hula-hula ulit tayo. Meron ba? Ito ay rain. Okay, nakita nyo minasang pumapatak ang ulan sa ito daw yung cloud. Okay, tapos yan pumapatak. Okay, sa Nihongo ang tawag sa kanya ay ame. 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 Okay, rain. Okay? Tapos na-remember nyo yung rice field kanina. Merong kanji na combination ng rain tsaka yung field. Pero may extra ganito. So ito minasang, ano kaya yan? Ulan plus ganyan. Merong idea? Merong hula? Hula lang. Ano kaya ibig sabihin nito? Wala. Wala kayong idea. So ito ay electricity. Okay? Electricity. Kasi nga, 'di ba, umuulan. Tapos ito yung rice field kumidlat. Kaya may extra ganyan sa baba. O, 'di ba? So, nagiging electricity na siya. Yan. So, ngayon, meron tayong electricity. Kung na-remember nyo pa kanina yung sinabi ko na, sinulat ko na kanji ng sasakyan, no? Okay, ang tawag dito ay densya. Densya. Okay? So ano kaya ang densya minasang? So andyan na, meron na kayong idea. Ito ay electricity. Ito ay sasakyan. Ano kaya to? Train, sir. Okay, train. Train. Okay, train. No, kasi ang train, ang sasakyan na train ay pinapatakbo na siya ng kuryente, no? Electric na kasi siya. Okay? So electric car 'yon, train. Okay? So yan yung kanji. Okay? Pero hanggang dyan lang muna yung kanji. Hiragana muna tayo. So balik tayo doon sa ating ayan. So I know yung iba marunong na maghiragana, okay? Pero ipa-practice pa rin natin siya today. So punta tayo doon sa inyong worksheet, 'di ba? Ko sa inyo pina-print. Pero kung wala kayong na-print kasi walang printer or malayo kayo doon sa nagpi-print, so pwede niyo isulat sa separate na paper kasi i-check ko 'to, no? Pag naisulat niyo na. So meron dito a, i, u, e, o. So dito sa printing, ito yung makikita nyo sa mga book, no? Kasi sa naka-print. Pero sa pagsusulat, ito po ang susundin. Okay, itong column na to. So a, i, u, e, o. For example dito, napansin niyo yung ki, continuous siya, ganyan. Ito yung makikita nyo sa book kasi printing yan eh. Okay, pero sa pagsusulat, sulat kamay, ito, hindi siya dapat continuous, no? Putol siya. 1, 2, 3, 4. Okay? So, yan yung isusulat natin. So, para maisulat natin ng tama at tamang strokes at tamang balance, no? Tamang size. Ayan, mai-share ako dito na wait lang ha. Hindi ko pala na-share. Okay. So, ito yon, no? A, I, U, E, O. So, itong may nakasulat dito na may ball pen, ito yung sulat kamay minasang. Ito naman dito printing. So ito yung tawag dito, yung makikita natin sa mga libro, no? Na naka-print, mga papel. So for example dito sa kaki okay, ang key niya dito continuous yan, 'di ba, ang stroke sa printing. Pero sa sulat kamay dapat hindi, no? 1, 2, 3, 4. Okay? So a, i, u, e, o, kaki, ku, keko. Pupunuin nyo ito ha. Ito yung print. Okay? I-trace nyo lang hanggang sa dulo. Tapos ito. Itong sa baba, ito yung sulat kamay ng Hapon. So, ganyan yung handwriting. So, merong tatlong sample ng handwriting ng Hapon, no? Sa A, sa I, sa U, sa E. So, napapansin nyo sa ibabaw, ito yung sa, na typewritten, no? Sa baba naman, ito yung handwritten. Okay? Ganon din dito. So, para maano natin,
no, isulat natin ng tama kasi merong tinatawag na stroke order. Ano yung first, second, third, okay? So ito yung slides. Okay, so while watching nitong slide na to, i-prepare niyo yung papel kung saan kayo magsusulat, no? Kung meron kayong na-print, mas okay. Okay, so dito tayo mag-start sa A. Okay. Wait lang ha, balikan ko lang yung Facebook. Okay, ba't nawala? 8 na lang tayo. Si Sir Leo pala. Okay. Ayan, so A. So itong lines ito yung reference. Kumbaga parang ito yung center, no? Ito yung center para balance yung pagsusulat natin. Okay, first stroke sa A. Okay. So napansin nyo, hindi siya straight horizontal line. Medyo may paakyat yung niya stroke, pero konti lang, no? Ayan. 1. Okay? Next stroke is pababa. Hindi din siya diretsong-diretso pababa. Medyo curvy siya, no? Meron siyang konting curve. Okay? Almost straight siya pero merong curve konti. Okay? So 1, 2, at yung third stroke ay tuloy-tuloy ito. Pansinin nyo, parang nasa gitna siya mag-start dito banda, no? Ayan. Okay, so 1, 2. Kung saan ka nagsimula, dapat doon din dadaan yung pag-ikot mo dito. Okay? 3. Okay, yan yung A. Okay? Ulitin natin. Ichi. Okay, first stroke. Ni, second stroke. Sang. Okay, tatlong strokes. Ichi, ni, sang. 1, 2, 3. Okay? Hi. So, yan yung A. So, proceed tayo sa next, minasang, which is I. Okay, I. So, paano isulat ang I? Okay? First stroke. Ayan. Pababa siya. Okay? Tapos merong kudlit sa baba, no? 1. Tapos yung second stroke niya, kasi 2 strokes lang ang I dito. So, hindi siya pantay. Okay? Kung maglalagay tayo ng line dito, okay? Mas mataas siya na level, no? Yan. Okay, ulitin natin. 1, 2. Okay, yan. So, yan yung I. Okay, ito yung mga vowels ng Japanese hiragana. Okay? I, tapos U. Okay? Ang U ay ganito yung pagkasulat. Una sa taas, no? Maliit lang, kudlit. Tapos, para siyang kalahating heart, no? Heart shape. U. Okay. U. Ayan. I, U. Ulitin natin ha. U. 1, 2. Okay? Yan yung U. I, U. Next ay E. Okay? Itong E, 2 strokes lang to. No? 2 strokes lang. First stroke is ganun din, parang kanina sa U. No? Maliit lang sa taas. Tapos tuloy-tuloy siya. Para siyang letter Z. Okay? Ayan. Tuloy-tuloy yung stroke ha. Walang putol. No? So, 1, 2. 2 strokes lang siya. Ulitin natin. 1, 2. Okay? Yan yung E. I, U, E. Okay, yung last is O. Okay? I, U, E, O. Kasi sa atin kasi A, E, I, O, U. Di ba? So sa kanila, I, U, E, O. Okay? Ito yung O. Okay? So paano isulat si O? First is, yan. Medyo paakyat pa rin, no? Paakyat. Hindi talaga siya straight. Paakyat konti. Then, ang susunod is tuloy-tuloy na stroke. Pababa, then diretsong paikot. Yan. Okay, ulitin natin. 1, then 2. Walang putol ha, diretso paikot, ganyan. Okay? Then pangatlo, third stroke. Ayan, so huli yung kudlit, no? Okay, ulitin natin. 1, 2. Okay? Tapos 3. Okay? O. Ayan. I, O. I, U, E, O. Ayan, kompleto na yung vowels natin. Okay? So, proceed tayo sa next, kagyo. Okay? Ka. Okay. So,
sa atin, sabi ko kanina, no, papares pa natin yung consonant na K plus vowel na A para magkaroon ng ka. Pero sa kanila, isang character lang yan. Ka na yan, ha? So, paano siya isulat? Okay, first stroke. Okay, ganyan. Pero hindi to ano ha, ano siya, curvy talaga yung ano hiragana, no? So curve siya, hindi siya kanto, no? Curve, ganyan, diretso pababa. May kudlit sa baba. Tapos second stroke, okay, ayan. So line pababa, no? Paslant na line. Okay? Last stroke is dyan. Okay? Ka. Yan. Ulitin natin. 1, 2, 3. Okay? So meron na tayong ka. Yan, ka. Okay, tsugi. Pag sinabi kong tsugi, minasang, tsugi meaning next. Okay, take note ha. Tsugi meaning next. Okay, tsugi, ki. Yan, ki. So ito yung ano sa printing, no? Pero pag handwriting, ganito yung strokes. Okay, 1, 2, okay? So kung napansin nyo, mas malaki or mas mahaba yung sa taas kaysa sa baba, no? Ayan. Tapos i-barbecue mo, tuhugin mo sa gitna. Ayan. Okay? 1, 2, 3. Okay? Yung last stroke is 4. Yan. So, 1, 2, 3, 4. Yan yung key. Ulitin natin. 1, 2, 3, and 4. Yan. 4 strokes po ang key ng hiragana. Okay, next. Kaki. Next ay ku. Okay? Ku. Ku. Okay, hindi siya ku. Ku. Okay, ku. Kaki ku. Okay? So, very easy. Ganyan lang. Para siyang less than. Okay? Less than sign. Yan. Ku. Ganyan lang yung ku. Okay? Kaki ku. Tapos ke. Okay? Next is ke. Ayan. So, first stroke ng ke is pababa pero medyo curvy din siya, no? Hindi siya masyadong straight pababa. Curve, then kudlit. Okay? 1. Tapos yung second stroke ay horizontal line. Then, third stroke is pababa. Medyo curve din siya papasok, no? Ayan. So, ulitin natin. 1, 2, 3. Okay? Yeah, So, may mga ganito no, pa yung parang magkahiwalay pero isang character lang to sila. Ito ang ke, no? Okay, kakiku ke. Okay, next sa ke ay ko. Ayan, ko. So madali lang ang ko, isa sa taas, isa sa baba. Okay, first stroke is ganyan, may kudlit konti. Tapos sa baba naman mas mahaba, no? Okay, so kung i-compare natin yung length, mas mahaba dito sa baba. Okay? Compare dito sa taas. So, ko. Okay, so kompleto na yung K line natin. Okay, kagyo, no? Kakiku, keko. Okay, next ay sa S line naman tayo. Sa. Okay? Sa. So, ang sa, first stroke is, ayan. Para siyang yung sa ki kanina. Kaya lang isang line lang siya, no? Tapos, i-cross mo siya, no? I-cross mo siya. Tapos, sa baba, isang ganyan. Ayan, sa. Okay, ulitin natin. 1. Tapos i-cross mo siya, yan. Or i-x, no? Cross, no? Tapos, ay, saan yan? Ayan, sa. Okay, yan yung sa. Okay, so sa Japanese minasang, walang si, shi sa kanila, shi. Okay, walang si, no? Shi. So, ganyan lang yung shi, no? Para siyang, tawag doon, parang hook, no? Parang sa, ginamit sa pamimingwit, shi. Okay? Ayan. So, yan lang. One stroke lang, shi. Very easy. Parang yung ku kanina, madali lang. Okay, next ng shi ay shi ito ha, hindi si ha, wala silang si, shi lang, okay? Su. Okay, su. Yan. So first stroke ng su is medyo mahaba siya no, na line no, na horizontal line. Tapos ang next stroke is dire-diretso, okay?
Okay, so 1, 2. Okay, 2 strokes lang to, no? 1 tapos 2. Okay, ulitin natin. 1. Okay. Pwede yung diretso yung smooth lang, no? Su. So, sa shi, su. Next is se, no? Se. Okay? Paano isulat ang se? Horizontal line, medyo paakyat. Tapos, isang pababa. Ayan. Tapos, sa kabila. Ayan. Okay? So, first stroke is left to right. Okay? Walang right to left ha. Always left to right, top to bottom. Okay? Left to right, then top to bottom. Okay? Ganyan yung pagsusulat ng hiragana. Left to right, top to bottom, then top to bottom. Okay? Yan yung se. So, sa shi, su, se. Then last is so. Okay? So, ang so, one stroke lang, dire-diretso. Okay? Dire-diretso lang ito na stroke. No? Ganito siya. One. Okay? Walang putol. So, one stroke lang siya. Okay, ulitin natin. Ayan. So, walang putol, no? So, okay. Hi, sa shi, su, se, so. Okay, next is at ano tayo? T-line naman tayo, ta. Okay, ta. So, mukha din siyang letter T, di ba? Oh, di ba? So, yun na yung hint na yung ta is mukha din siyang letter T. Okay, first stroke is, okay, horizontal line, then i-cross mo para magmukha siyang letter T. Tapos, isa, dalawa. Okay, para siyang yung ko kanina, di ba? Isa, dalawa. Okay? Kaya lang, mas maliit to, no? Ayan, yan yung ta. Okay? Ngayon, wala silang ti, minasang chi sa kanila. So, sa atin kasi ti, di ba? Tati, no? Sa kanila, chi. So, ang chi, ganyan. Okay? So, para siyang number 5. Para siyang number 5. Okay, 1, 2. O 2 strokes lang to, no? First stroke, left to right, then pababa, paikot, no? Para siyang number 5. Okay? So, kaya lang cross dito. Sa number 5 kasi hindi cross, no? Ayan. Yan yung chi. Ulitin natin. Ayan. So, chi. Okay? So, ta, chi. Wala din silang tu. Tsu sa kanila. Tsu. Okay? Take na tsu. Hindi siya tsu ha. Tsu. Okay? Hi. Tsu. So, madali lang yung tsu. No? One stroke lang. One stroke lang siya. Ayan lang. So, yan. Tsu na yan. Okay? Tsu. Meron ka ng tsu. Okay. So, ta, chi, tsu, te. Okay, ang te, napakadali din. Minasang, one stroke lang din ang te. No? Ayan. So, para siyang letter C. Pero meron lang ganyan una, no? Ayan. Okay. Te. Te, yan ha. So, mukhang letter C, no? Okay, ta, chi, tsu, te, to. Ang to naman ay parang letter Y. Okay? Letter Y na may sobra, no? Okay? First stroke niya is ganyan. Tapos, siyempre, magsusulat ka ng Y, di ba? Ganyan. Pero, di ba, Y hanggang dyan lang, no? Ganyan lang yung Y. So, ito ay diretso paikot, ganyan. So, yan yung to, no? Ulitin natin. 1, 2, okay? 2 strokes lang yung to. Okay? Tingnan niyo yung balance, ha? Yung stroke at saka yung laki niya, o your position niya, no? Ito yung reference line. Okay, after ng T-line, anong next? N naman. Okay? Ito na. Okay, para siyang ta kanina, kaya lang mas maliit ito, no? Compare doon sa ta kanina na cross, no? So, na tayo, na. Okay, na. Okay, first stroke, yan. Tapos, i-cross natin. Ayan. So, meron na tayong parang letter T, no? Cross. Tapos, isang kudlit dyan. Tapos, isang paikot dyan. Okay. So, yan yung na. Okay. First stroke. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 na stroke. So, medyo marami. 4 na. 1, 2, 3, 4. Yan. Yan yung na. So, punuin nyo yung ano nyo, worksheet, no? Na. Next is ni.
Ayan. So, madali lang yung ni, no? Line pababa, pero hindi masyadong straight. Medyo curvy siya, no? Tapos, dalawang horizontal lines. 1, 2. Okay? Yan yung ni. Okay? Ni. Ulitin natin. Pababa. Tapos, dalawang lines. Horizontal. Yan. Okay. Ganyan. Yan. Ni. So, next ng ni is, nu. Ayan. Para siyang pretzel minasang. Okay? Para siyang pretzel, no? Okay. Paano siya isulat? 2 strokes lang to ha. Dalawang strokes lang. First stroke is ganyan. Slant na line. Tapos, ipantay nyo lang dito banda, no? Pag ganyan. Parang i-X mo muna siya, i-X mo. Okay? I-X mo, tapos diretso lang, paikot. Ayan. So, 1, tapos i-X mo siya, tapos paikot ganyan, tapos isa pang loop. Ayan. No. Sorry. No. Ulitin natin. Yan. Okay. Paslant na line, tapos i-X mo, tapos iikot mo lang diretso. Tapos isa pang loop. No. Okay. Yan. So, no, yan siya. Ayan. No. Okay. Next is ne. Okay. No, ne. Okay. So, ito madali lang to. Straight line lang pababa. Tapos, 2 strokes lang din. Okay, first stroke is pababa. Tapos, sulat ka ng parang letter Z. Tapos, iikot mo lang, i-loop mo uli. Okay? Maraming loop dito sa end line, no? 1, 2. Ulitin natin ha. Line pababa. Tapos, dire-diretso to. Kaya tingnan nyo mabuti. Para siyang letter Z. Tapos, yan, loop, no? Hi. Ne. No, ne. Okay, last is no. Okay? No, madali lang tong no. One stroke lang, parang 9 na medyo binaliktad. Okay? Paano siya isulat? Yan, one stroke lang, tuloy-tuloy. Okay? No. So, 1, 2. Okay? Ulitin natin. Ayan. Yan lang yung no. No? No. So, tapos natin yung end line. Nu, ne, no. Hi, next. Okay, ha. Okay. H line naman tayo. Ha. Okay. First stroke is pababa. Ayan. Tapos, second stroke, left to right, horizontal line. Tapos, last stroke. Ayan. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ito yung ha. Okay. Kung na-remember nyo si K kanina, para siyang kino, dalawang parang magka-separate na character. Pero isa lang yan sila, no? Ha, yan siya. Okay, ulitin natin. Ha. 1, 2, 3. Okay, ha. Okay, next is he. Okay, para siyang smile. Ayan, nag-smile siya ganyan, no? He. So, madali lang isulat si he. One stroke lang. Okay, para siyang letter U, no? Para siyang smile. Oh, okay, minasang 1 to lang talaga. Walang putol yan, ha? Dire-diretso, no? Parang nagsulat ka ng letter U. Yan yung he. Okay? He, hindi siya hi, ha? He, yan siya. Ha, he. Tapos wala silang fu sa kanila, fu, no? Parang in between H and F na pag-pronounce, no? Fu. Okay. Yan, yung fu. Yan. So, paano isulat yan? Apat yan, no? 1. Saan yung una? Saan yung next? Okay, tingnan natin dito. So, first stroke is sa taas. 1. Tapos, itong malaki sa gitna. 2. Okay. 1, 2. Tapos, itong sa gilid, left side. 3. Tapos, right side, 4. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4. Yan. Yan yung hu. Hindi siya hu ha, fu. Okay? Hu.
Fu or fu. Andun lang yung ano na in between, no? Yung sound niya. Ha, hi, fu. Next is he. Very easy, no? Para siyang bundok, no? He. Ayan. Okay. Yan yung he. Okay, he. Oh. Next, ho. Okay, para may kamukha siya kanina yung ha, di ba? Ito naman ho. Okay, ganun din yung first line pababa, curvy line na may kudlet sa baba. Tapos dalawang line, 1, 2. Tapos isang line pa down. Okay? Dire-diretso. Okay. So pwede yung ano, mag-meet sila diyan, no? Pwede yan. Basta wag lang lumagpas ha. Okay? Ganyan yung ho. Okay, ulitin natin. Line pababa, 1, 2, 3, 4. Okay? Ha, hi, hu, he, ho. Okay? Next is M line. Ma, mi, mu, me, mo. Okay? Ma. Okay? Ito yung parang sa ho kanina na wala lang dito sa gilid, no? Pero lagpas yan, no? 1, 2. Yan. Paano isulat? Ang ma. 1, 2. Mas maliit sa ilalim, no? Kumbaga sa length, no? Mas mahaba yung sa taas. Tapos pababa, diretso ikot, no? 3 strokes lang to. Okay? First stroke, second, third. Okay? So yan yung ma. Okay? Ma. Next ng ma, mi. Okay? Mi. Yan. So 2 strokes lang to si mi. Para ka nagsusulat ng letter Z sa una. First stroke. Okay? Para siyang letter Z pero meron siyang ano dyan, loop, no? So, mi. Tapos, last, ganyan. Okay? I-X mo lang. Yan. Ulitin natin si mi. 1, 2. Okay? Yan yung mi. So, ma, mi. Next is mu. Okay? Mu. Okay. Paano isulat yan si mu? 3 strokes to. Okay? First stroke. 1. Tapos, diretsong pababa din paikot. Paakyat. Yan. Tapos, last is yung kudlit. Okay? Ulitin natin. 1, tapos pababa, pabilog, then paakyat. Okay? Then last yung kudlit. So, 1, 2, 3. Okay? Mamimu, then me. Okay? So, itong me, kamukha siya nung no kanina. Kulang lang siya ng bilog dito, no? Okay. Para din siyang pretzel. Okay? So, paano nga yun? Yung para sa no kanina. So, ayan, nakaslant na line. Gawin mong X. X yan. X minasang. Tapos, iikot mo diretso. Okay? X, then ikot. Yan. Yan yung me. Okay? Ulitin natin. 1, 2. Okay? 2 strokes lang to. Me. So, mami mo, me. Mo na yung last, no? Sa M line. Mo. Okay. Left to right, dalawang strokes, dalawang line. Hindi. Unahin muna natin tong ano, pababa, no? Okay? Tama ba? Oo nga. Yan nga mauna. Ito yung parang hook, no? Parang sheet, no? Tapos, lagyan natin ng dalawang lines. Okay? Yan yung mo. Okay, ulitin natin. Yung parang hook, tapos dalawang lines. Okay. Mo. Mami mo, memo. So, tapos sa M line, ang next is Y naman line. Kaya lang, 3 lang yung sa Y line. Ya, yu, yo. Okay? Wala siyang yi, wala siyang ye. Okay? So, ya ang mauuna. So, paano yung ya? Okay, ganyan. Para siyang tsu, no? Tapos, kudlit. Tapos, slant na line pababa. Okay? So, yan yung ya. Okay, ulitin natin. Ganyan. Tapos, kudlit. Tapos, slant na line. Okay? Ya. So, wala siyang yi. No? Wala siyang yu. Okay? Meron siyang yu. Wala siyang ye. Okay? So, after ng ya, yu na. Okay? Yu. Okay. So, paano isulat si yu? Okay. Para ka nagsulat ng letter D. No? Yan.
Tapos, yan. Okay? So, slice mo siya dyan. D. Tapos yan. Okay, ulitin natin yung U. Yan. Tapos, may line pababa. Okay? So, yan yung U. U, then yo. Yo, yung kulang, no? Yo. Okay? So, si yo, line muna, tapos yung pababa at pabilog. Okay. Ganyan. Okay, ya, yo. Tatlo lang yung saya line, ha? Then, R line tayo. Ra, ri, ru, re, ro. Okay? Ra. O, para siyang number 5 pa rin, no? Ra. Una is kudlit lang, tapos parang drawing ka na number 5. Okay. Ayan. Ra. Okay? Ulitin natin. 1, 2. Okay, yan yung ra. Next is ri. Ri. Okay? So, mas mahaba yung sa right side, no? Compared sa left side. So, ang first stroke is, yan, pababa. May kudlit. Tapos, yung sa right side, yan, mas mahaba. Pababa. Okay? Yan yung ri. Ulitin natin. 1, 2. Okay? Yan yung ri. Ra, ri. Okay. After ng ri, ru. Okay, ito yung ri. Okay, punta tayo sa ru. So, para lang siya number 3 minasang, no? Meron na siyang bilog sa baba. Okay? So, okay, isang stroke lang siya tuloy-tuloy. Okay, parang nag-ano ka lang na number 3 tapos bilog sa baba. Okay, ito ay RU or RU. Ulitin natin, ha? One stroke lang, di ba? Tuloy-tuloy na siya. Walang putol. Okay, RU. So, after ng RU, RO naman, no? Ra, ri, ru. Re pa pala, re. Okay, re. So, paano isulat si re? Ayan, isang stroke pababa. Tapos, para magsusulat ka ng letter Z, tapos palabas. Yan. May kamukha ito kanina yung ne. Kasi yung ne, ganito din, pababa. Tapos pag ganyan din. Kaya lang yung ne, may pabilog dito, no? So itong re ay palabas yung kanyang last stroke. Okay? Yan yung kaibahan nila. Okay, balikan natin yung ne. Sana yung ne? Ay, malayo na pala. Na, ni, no, ito, ne. Ne. Ito, okay? From current slide. Itong ne, okay? So ang ne kasi is ano sa loob, 'di ba? Okay, ganyan yung ne. Pero yung re ay palabas. Sana 'yon? Re. After ng okay, dito na lang. Ra, ri, ru. Oh, ito re, no? Yan, yung last stroke niya is palabas. Okay? Then ro, minasan, kung na-remember nyo si ro kanina, ro, kamukha lang siya ng ro. Yung ru tsaka ro, kamukha lang, pero wala lang bilog dito sa baba si ro. Okay? Ito ru, no? Ra, ri, ru, re. Then ro. Oh, ganyan lang. 3, number 3 lang yung ro, no? Walang bilog dito. Okay? So, paano siya isulat? Ganyan lang. So, ra, ri, ru, re, ro. Ayan, kompleto na ba? Malapit na tayong matapos. Dito na tayo sa last part, wa. So, sa W minasang, dalawa lang, wa, tsaka wo. Okay, wa. So, paano siya isulat? Para din siyang re at ne, no? Pababa din. Ganyan. Okay, din papasok. Okay? Yan. Ganyan yung wa. Okay? Wa siya, ha? Wa. Okay? Para sa watashi. Sabihin ng watashi, ako, no? Watashi, wa. So, after ng wa, anong next? Wo. Okay? Wo. So, paano siya isulat? No? Medyo complicated yung itsura, pero madali lang isulat yan. First stroke, 1.
Second stroke, pababa. Okay? Then, third stroke, susulat ka lang ng letter C na maliit. Ganyan lang. Okay? Ulitin natin. First stroke, ganyan. Second stroke, pababa. Then, third stroke, para ka nagdo-drawing ng letter C. Ayan. Wo. Okay? Then, last is, so ito, meron tong tatlong sound. Pwede siyang letter N, pwedeng letter M, or pwedeng NG. Okay? N, M, or NG. Okay? So, isang karakter lang siya, no? Pero tatlo yung sound niya na pwedeng bigkasin. Okay? So, yan. Okay? So, ganyan pagkasulat ng Okay? Okay? N, M, or NG. So, ito na yung pinaka-last. So, sa ngayon, yan, ito mo ng chart 1. So, I hope tomorrow, ready na tayo sa chart 2 and 3. So, sa ngayon, minasang, isulat yun sa worksheet. Okay? Kahit yung marunong na, isulat nyo pa rin doon sa worksheet. Okay? Tapos, sa worksheet kasi natin, punta natin yung worksheet. Sana yan. Ito. So, di ba? Pag naisulat nyo na yung A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Dito sa baba, merong mga words. Like nito, Aka. Aka is red. Okay? Aka is red. So, since alam na natin yung A, kasi naisulat nyo na yung A, no? Alam nyo din yung Ka, naisulat nyo na, isulat nyo dito, Aka, no? Ao. Ao is blue. Aki. Aki is autumn. Eki is station. Train station. Ganyan. Iye. Iye is house. Kaki is oyster. Pag na may nakita kayong ganito na merong line sa taas, ibig sabihin yan, long vowel. So, doblehin nyo yung O. No? Oki. Okay? Susulat ko ha. Ay, teka lang. Draw. Yan. So, ganito siya. Wait lang. Mahirap magsulat talaga dito sa computer. Diba ang O is, wait lang, mali. Dito tayo. 1, diba ganyan? O. Okay, doblehin natin. Kasi meron siyang line sa taas. Ibig sabihin yan, long vowel. O, tapos ki. Tapos I. Okay, ganon. So, isulat nyo yan. Okay. Tapos, siyempre, dito sa baba, ganun pa rin, no? Sa, shi, su, seso, at saka tapos isulat nyo dito, asa, morning. O sushi. Okay? Pag naisulat nyo na, picturean nyo, isend nyo sa GC. Titingnan ko yung strokes. Kasi kung may mali, at least makorek natin. Kasi pag nasanay ka na, ganun na yung sulat kamay mo, hindi na-check sa start pa lang, madala mo na yung mali, no? Okay? So, sayang naman pag nasanay ka sa mali, no? I-check ko natin muna. Ayan. So, ganun din dito. So, chart 1 lang muna hanggang saan tayo natapos. Sa ra, ri, ru, rero, at saka yung wa, o, yan. Okay? Hanggang dito, no? Page 7. Ayan, page 7. Okay? I-submit nyo doon sa GC. Group chat minasang. Tapos, sa mga hindi pa talaga marunong maghiragana, gumawa kayo ng ganito. Bumili kayo ng dito, index card. Sulat nyo dito yung hiragana. Sa likod, pwede nyo isulat yung Romaji, okay? Or yung Roman alphabet, yung ABCD natin. Okay? Tapos, kung meron kayong kapatid dyan or kasama dyan, sabihin nyo, i-quiz kayo, no? Yan, ganun yung ginawa namin dati. Kasi one week lang ang binibigay para ma-master ang hiragana. Marunong na dapat magbasa ng hiragana. So, para ma-master namin, gumawa kami ng ganito. Effective siya. Okay, although may merong mga apps, no? Pero iba pa rin yung nag-effort kang gumawa. Mas madali mong ma-master. Okay.
So, yon. Tapos, may send din ako sa GC, aside pa nito, na practice para sa chart 1 na hiragana. So, isesend ko doon, sasagutan nyo din, tapos isend nyo din sa GC. Okay? So, ang purpose niyan, makita ko yung mga sulat kamay ninyo. Kung meron mang mali, ma-check na natin. Ayan. Wait lang, may chat dito. Yes, Aka. Pareho niyan. So, actually, pwede din kayong mag-add ng sa minasang sa inyong mag-add kayo sa inyong cellphone ng tawag dito, yung keyboard, no? Para pag gusto niyo mag-post sa Facebook gamit ng yung mga hiragana, no? Pwede niyo nang ma-post yung mga alam niyo na word, no? Ito, kuruma. Lumabas to kanina, 'di ba, car? Okay? Yung kanji niya natin, na-discuss natin. Yan. Ay, hanggang lesson 7 yan. Okay? Then, ayan, may time pa naman tayo. So, i-add ko lang to, no? So, pasensya na, wala pa tayong yung mga introduction. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganun. Sayang ang time. No, bunta agad tayo sa kung saan makaka-learn tayo. Yung bang pagkatapos ng lesson, masasabi natin na we learn something, no? So, later na yung introduction, yung mga pagpapakilala. Dadating tayo dyan, no? Meron tayong tinatawag na Jiko Shokai or yung self-introduction. Pag naituro ko na sa inyo yung paano magsabi ng edad, ng pangalan, kung saan galing, okay? Doon tayo magpapakilala. Okay, so tayo online class. Wala tayo sa classroom. Pero aaralin natin din yung mga expressions, classroom expressions, saka yung mga basic greetings. So, importante ito sa Japan, di ba? Greetings. So, sa kanila kasi, mahilig talaga sila sa greetings. And ang Hapon, pag hindi mo siya binate, hindi ka nag-greet sa kanya, ang dating, parang hindi mo, hindi mo ina-accept yung kanyang existence, sabi nung Hapon, kumbaga. Okay? Hindi mo nire-recognize ang existence ng isang tao kung hindi ka nag-aisatsu or aisats or greetings. Okay? Aisats. Ito. Gamitin nyo din itong Jisho, no? Ito yung dictionary na ginagamit ko. Okay? Aisatsu. Okay? Aisatsu. Okay? Aisatsu. Aisats. Greetings, no? Greeting, salutation. Yan. So, merong greetings sa Japanese. So, i-learn natin, no? Part ng Japanese culture yung nag-ano tayo ng greetings. So, ito. Okay? So, greetings and basic expressions. So, first, ito, mayroon pa nakasulat na Romaji, no? Kasi nga, bago pa lang tayo. Pero dito, meron din siyang nakasulat na hiragana. Okay? So, Ohayo gozaimasu. Okay? Ohayo gozaimasu. Ayan. So, Ohayo gozaimasu is good morning. So, ginagamit siya pang greet, no? Can be used up to 12 noon. Can be used in the office, with friends, and families. Okay? Ohayo lang mismo is good morning na din siya, no? Gozaimasu is a polite form. So, depende sa gumagamit. Halimbawa, kausap mo teacher mo or boss mo, Ohayo gozaimasu. Pero doon sa magkakilala, sa mga magbabarkada, Ohayo, ganun lang, no? Ayan. So, with gozaimasu, nagiging polite yung expression. Okay? Next is konnichiwa. Okay? Konnichiwa. Konnichiwa. Ito yata yung pinaka sikat na greeting sa Japan, no? Konnichiwa. So, ang meaning niya ay hello or good afternoon. So, after ng good morning, pag tanghali na, konnichiwa na yon, no? Pero pwede din na as hello lang. Hindi yung sa cellphone or sa telephone na hello, ha. Yung pag nami-meet mo, nag-greet ka, hi, hello. Yan. Konnichiwa. Okay? Konnichiwa. Ayan. Sambang. Number 3. Number 3 is sayonara. Okay? Sayonara is goodbye. Okay? So, actually, ang goodbye, no? Hindi siya yung daily na ginagamit na goodbye. Okay? Goodbye is, itong sayonara is usually ginagamit siya pagka ang
goodbye ninyo ay matagal. Okay? Meaning, possible na matagal pa kayo magkita uli or hindi nyo alam kung kailan kayo uli magkikita. Okay? Yun yung isang gamit niya. Or ginagamit din siya sa classroom, sinasabi ng teacher, sayonara doon sa mga student pagkatapos ng class. Or older people to their juniors, no? Okay. So, tapos, punta agad tayo sa number 5. Kasi ito, magkapareho lang kasi silang goodbye. Itong number 5 is Dewa Mata or Ja Mata. Dewa, masyadong polite yan siya, no? Polite expression. So, casual expression is Ja lang. Ja Mata, okay? So, Ja Mata, close friends or colleagues when parting often use this. Okay? It can also be used to say goodbye on the phone. So, kumbaga, bye-bye, ganun. Ja Mata. So, kung magkikita naman ulit kayo bukas or next day, no? Next day, ito lang sinasabi. Okay? Pero pag matagalan, pupunta siya sa ibang bansa, matagal kayo, possible na matagal kayo magkita uli. Ayan, sayonara. Okay? So, balik tayo sa number 4. Good night. Okay? Uyasumi nasai. Okay? Uyasumi nasai. Hay. Pwede din siyang shortcut uyasumi. Okay? Uyasumi nasai or uyasumi is good night. Okay? So, kailan sinasabi ang uyasumi nasai? Minasang? Ano yung timing? Anong oras? Pag good night. good night, parang ganito na oras, no? Sino yon? Mga 8 or 9, sir. 8 or 9? Oo. Or kung meron nang gustong kausapin yung boyfriend nyo, yun, nag-uuya suminasay na, di ba? Ano? Janilyn Sang. Yeah, suminasay. Meron pa palang kausapin iba. Yan. Okay, so another goodbye. Maraming goodbye ito sa Japanese, no? So next is itirashai. Itirashai ay goodbye din siya na sinasabi, this is used to say goodbye to someone who is going away. Okay, yung paalis. Halimbawa, ikaw yung mama. For instance, a mother, no, will say to her children as she sends them off to school. Halimbawa, aalis yung tatay or mga anak, no, maiiwan yung nanay. So sabi ni nanay, itirashai. Okay? Kumbaga, goodbye siya, no? Doon ang magsasabi nito yung maiiwan sa bahay. Okay? Itirashai. Okay. So ang meaning niya ay sinasabi siya sa taong aalis pero babalik din sa same place. Siyempre, uuwi din sa bahay yun, no? Itirashai. Then, itekimasu naman, itekimasu. Okay? Itekimasu. Goodbye din siya. Ito naman yung aalis. Okay? This is what the person going out says to whoever is staying at home. So, in this case, no? Yung anak, halimbawa, bye-bye mama, alis na kami, itekimasu. Ayan. So, number 8. Tadaima. Okay, tadaima, I'm back. So, ito yung sinasabi pag umuwi na ng bahay. Okay? So, sa atin kasi, walang ganyan, di ba? Pag uwi lang, saan si mama? Oh, saan si mami? Yan. So, sa kanila, tadaima. So, sinasabi mo lang doon sa tao sa bahay na andyan ka na, nakarating ka na. I'm home. Okay? Then next is okairi nasai. So pag sabi mo tadaima, yung nasa bahay, ang sasabihin niya, welcome home, 'di ba? Okairi nasai or okairi, no? Parang sa uyasumi nasai, no? Pwede siyang uyasumi, shortcut lang uyasumi. Ganon din yung sa okairi nasai. Okairi, no? So this is the standard way of replying to tadaima. Okay. Pag sinabi ng tadaima, okairi. Ayan. Then number 10 is omedito gozaimasu. So again, andyan yung gozaimasu, nagiging polite yung expression. Okay? Omedito only is ano na din siya, congratulations na din siya. So omedito gozaimasu is used to congratulate someone. Tapos isang gamit pa sa omedito gozaimasu ay ginagamit siya tuwing my birthday. Okay? Sa atin ba minasang pag my birthday sinasabihan ba natin ng congratulations?
Happy birthday lang, di ba? Walang congrats. Congratulations on your birthday. Meron bang ganon? Siguro minsan, pero hindi masyadong ginagamit si congrats sa may birthday. Pero sa Japan, pag may birthday, sinasabihan nila ng omedetou gozaimasu. Okay? Okay, congrats. Hi, Jad 11. Domo arigatou gozaimasu. So polite expression, no? For saying thank you, no? Thank you very much. So domo is thank you na yan siya. Arigato, thank you na din siya, no? Plus gozaimasu, so nagiging polite expression siya. Okay? Domo arigato gozaimasu. Okay? Pag mag-friends lang, kumbaga sa itong gozaimasu at saka yung des, no? Itong gozaimasu, para siyang po at opo sa atin, sa ating kotoba or sa ating words. So, syempre, kung kausap mo is yung friend mo, close friend mo, ganon, hindi naman siguro gagamitin natin yung po at opo, di ba? So, ganon yon. So, i-ano natin din. Depende sa gamit, depende sa sitwasyon. Okay? So, pwedeng arigato lang kung close friend mo naman yung kausap mo. Arigato. Okay. Yung reply sa domo arigato gozaimasu pag merong nagpasalamat, no? Do itashimashite. Okay? Do itashimashite. Okay? So, you're welcome. Pero yung less formal reply is simply iye. Okay? Iye kasi is no. Okay? Di ba kung may nagpapasalamat sa atin minsan, maraming salamat. Wala yun, wala yun. Okay? No, it's nothing, no? So, iye. Oh, pag sinabi mong iye, no? No, wala yun, no? You're welcome. Don't mention it. Okay? Ayan. So formal itong do itashimashite. So kung simple reply lang or casual reply, iye, okay na yan siya. Okay, number 13 is sumimasen. Okay, sumimasen, pwedeng excuse me or I'm sorry. Okay? Sumimasen. So meron pa yan siyang meaning din na thank you. Okay, explain ko muna ha. Si sumimasen, excuse me. Halimbawa, papasok ka ay makikiraan ka, okay? Sabi mo, sumimasen. Kumbaga, makikiraan po, sumimasen. Ganon. Okay? Pwede din siyang pangtawag ng atensyon. Okay? Excuse me, halimbawa, nasa restaurant ka, may tatawagin kang waiter. Sumimasen. Okay? So, excuse me, ganon, pangtawag ng atensyon, no? I'm sorry pag may kasalanan ka, okay? Saan yung ulam? Nasa beach na kayo, sabi yung friend mo, saan yung ulam? Sumimasen, nakalimutan ko, patay. Okay? Sumimasen. Okay? So, sorry. So, meron din siyang gamit na thank you. Okay? Paano yon? Pag merong ginawang favor yung isang tao na abala siya, instead na arigato, pwede mong sabihin na sumimasen. So, ibig sabihin, sorry, at the same time, thank you. Okay, halimbawa may nakapulot ng wallet mo. Sabi niya, yung wallet mo nahulog. Sabi mo, sumimasen. Okay? Kasi naabala na siya, no? For example, nagbigay siya ng upuan sa bus or sa train, okay? Sabi niya, upo ka, ganun. Sumimasen, okay? Kasi kailangan niyang tumayo, naabala siya para ka paupuin. Kumbaga may binigay na favor sa iyo, yung isang tao, naabala siya. So instead na arigato, pwede sumimasen. Okay? Mas appropriate. Okay? The less formal reply is iye. Okay. So pag may nagsabi sa iyo sumimasen, iye. Okay? Onigai shimasu, onigai shimasu, or oniga. Ito kasing ga sa Japanese minasang, pinopronounce din nila ng nga, no? May pagka nga. So parang in between, onigai, onigai, onigai shimasu, ganun. Please, no? Please, kumbaga, could you do me a favor? Okay? So this expression is used when you ask something to be served or done for you. Okay? Ito hindi ti. So this expression is used when you ask someone. So pag may may onigai or request, no? Sa isang tao, sinasabi mo onigai shimasu or onigai. Okay? Hi, ja 15.
Kiyotsukete or ang pagbigkas ito is kiyotsukete kasi kiyo, no? Kiyotsukete. Okay? Kiyotsukete, ito ki. Okay? O. Kasi dapat o to, hindi wo, no? Kiyotsukete. Okay? Kiyotsukete. Ayan. Take care. Ingat. Kumbaga sa atin, ingat. Okay? Ingat kayo. Ingat. Ingat. Okay? This is a friendly way of telling someone to take care, not to catch cold, have an accident, etc. Kumbaga, ingat ka. Hi, then next, pag nagkasakit na, okay, odaiji ni. Okay, odaiji ni. Odaiji ni means take care, ingat ka. Okay, ito ay when somebody already has a cold or minor illness. Kumbaga, hindi siya take care. Kumbaga, get well. Okay, mas tamang English term niya. Odaiji ni or get well soon. Ganon. Okay. So ito, isi-send ko din to sa GC natin minasang ha para may copy kayo nito. Baka mag-quiz tayo nito pero hindi pa bukas. Hindi pa. Later na. Pag medyo okay na yung hiragana. Okay? Itadakimasu. So, sa atin, di ba, before tayo kakain, is magpipray tayo, no? Meron tayong prayer. Okay? Before meal. So, sa Japanese, wala na silang prayer. Diretso, isa lang yung sinasabi nila. Itadakimasu. Okay? So, parang din siyang prayer, papasalamat sa pagkain. Thank you for the meal. So use this whenever you are about to start a meal. If you are a guest, it should be addressed directly to your host, no? As a way of thanks. Even in a group where everyone has paid for his own meal, the people will say itadakimasu before starting to eat. Okay? It's also a polite way of thanking someone for a small gift. So halimbawa, binigyan ka ng candy, no? Itadakimasu. Ayan, no? Kung may binibigay na mga bagay, no? Itadakimasu. Lalo na pagkain. Okay? Hi. Next. Gochiso sama deshita. Okay? Gochiso sama deshita. Ito na pagkatapos kumain. So kung itadakimasu before meal, gochiso sama deshita is thank you. It was delicious. No, after ito sa meal. So this is a way to thank your host for a meal after eating. If someone insists on paying for your drinks, you should say gochiso sama deshita. Okay? Kung 'di ba, nilibre ka or pinakain ka, gochiso sama deshita. You can also use it to thank the waiter or yung chef, no? Halimbawa, pagkatapos mong kumain sa restaurant, no? Pagkatapos mo magbayad, sabi mo, gochiso sama deshita. Okay? Kumbaga, salamat sa pagkain. Masarap siya, no? It was delicious. Hi, next is ogenki de. Ogenki de is look after yourself. Okay? This is a friendly way of saying goodbye to someone you don't see very often or who's going away on a trip. Okay? Yung mga aalis, no? Okay. Ano yung next? Gambatte kudasai. Okay? Gan ito pero dapat M yung pag-pronounce sa kanya. Gambatte kudasai. Okay? Gambatte kudasai is good luck or keep up the good work or please do your best. Okay? Gambatte kudasai. Kung mayroon siyang gagawin, no? Sasabihin mo ng gambatte kudasai para yung parang good luck or tawag dito, please do your best to encourage, okay? Older people to encourage their junior colleague and their effort, in their efforts, okay? Use this expression. So, ang expression na to, no, sinasabi ng mga senior sa kanilang mga junior or ng teacher sa kanilang mga student, no? Para galingan nila, okay? Okay, sa kanilang trabaho or pag-aaral or sa mga sports pwede. Okay, then shireshimasu. Okay, shitsureshimasu. Okay. So shireshimasu is excuse me, marami siyang gamit. No, basahin na lang natin. Ito yung ilan, no? This is an extremely useful expression that can be used in a wide variety of situations. Marami siyang gamit like when entering a room, okay? So kumbaga
Kumbaga, mang-iistorbo ka doon, no? Sa mga tao na sa room, "Shitsureishimasu, excuse me." Okay? When leaving or when asking someone to leave aside. So in Japanese, this one expression can be used to replace a variety of phrases such as may I come in or may I come through. Pwede bang makiraan? Pwede bang pumasok? Or pag lalabas ka na ng room, shitsurei shimashita. Okay? Shitsurei shimashita is a past tense. Okay? Also, this is for an apology. No? Pwede din siyang gamitin sa pag-apology. Kumbaga sa Tagalog, ano siya? Mawalang galang na po. Ganon. Hi, next is Osaki ni shitsurei shimasu. Ito ay ginagamit pag ikaw ay uuwi na at meron pang maiiwan. Okay? I'll go ahead. Okay? So, syempre, halimbawa sa office or sa school, uwi ka na tapos meron pang naiwan doon. So, sasabihin mo ay, Osaki ni shitsurei shimasu. Okay. Hi, tsugi. Ano ngayon tsugi? Naka-remember? Sinong naka-remember? Ano yung tsugi? Minasang. Okay, next. Okay? Next. Tsugi is next. Okay? Hi, tsugi is ogenki desu ka? Okay, ogenki desu ka is kamusta ka? Okay, how are you? So this is not like the greeting in English, how are you? But rather is used only among people who haven't met for a long time. Okay, kamusta ka na? Ogenki desu ka? Okay, genki kasi is healthy. Okay, literally tinatanong niya, are you healthy? Parang ganon. Okay? So sa mga taong matagal na hindi nakita, kamusta ka na? Ganon. Hi. Okay, next is daijoubu desu. Okay, daijoubu desu is it's okay, it's all right. Okay? So, halimbawa, o genki desu ka? Daijoubu desu. Okay, use this when mentioning conditions of one's work, health, etc. Okay? Halimbawa, nahulog ka or na ano ka? Anong nangyari sa'yo dyan? Merong small accident. Sasabihin nila, daijoubu desu ka? Daijoubu desu. I'm fine. Okay? Yun yung daijoubu desu. Next is osewa ni narimashita. Okay, osewa narimashita. Thank you for your kindness. Okay, this expression is used when a great favor has been granted to you. Okay? So sinasabi din ito pagka halimbawa aalis ka na sa isang place like sa work, tapos ka na sa Japan, uwi ka na ng Pilipinas, so sasabihin mo sa company mo or sa mga katrabaho mo or boss mo, osewa ni narimashita. Okay? So, thank you for your kindness. Okay? Meron ding osewa ni narimas, no? Kung papasok ka pala sa company, bagong ano ka doon, kumbaga, nasabi mo, kayo na pong bahala sa akin. Please be kind to me. Okay? Huwag niyo po kayong awayin, no? Sana is, ano niyo ako, i-treat niyo ako ng maayos. Mga ganun yung meaning niya. Osewa ni narimas. Hi. Okay? Marami, no? Nasa 26 na tayo. Maraming greetings sa Japanese. So, gomenasai. So, same lang sa sumimasen, no? I'm sorry. No? Paghingi ng apology, no? Apologizing if you have done something wrong, okay, to someone else. Okay, mas casual itong gomenasai kaysa doon sa sumimasen. So, pagka medyo close friend or family yung gomen or gomenasai, okay? Hi, next is 27 is moshiwake arimasen. Okay? So, I'm very sorry. It's very polite din. Polite form siya, no? Used to apologize as well. Polite siya. So, kung kausap mo ay medyo matataas na tao, no? Mataas yung posisyon sa'yo. So, pwede mo tong gamitin, no? Instead na gomenasai or sumimasen, no? Moshiwake arimasen. Okay? Or sa mga customer. Okay? Diba, nagtatrabaho ka sa isang company tapos merong customer, meron kayong inconvenience na na-cause. So, pwede yung sabihin na moshiwake arimasen. Okay? Hi, next is domo sumimasen. Okay, I'm very sorry. Okay? So, yan, nabanggit natin yan kanina, no? Sumimasen. Sorry. Hi. So, dito lang tayo banda sa hanggang 31. Okay? Then, omatase shimashita. Omatase shimashita is thank you for waiting. So, sinasabi mo ito para sa taong naghintay. Okay? So, this expression is used when you kept someone waiting
for you, such as you are late, on set time, etc. So, halimbawa, na-late ka sa ano nyo, sa usapan, okay? Pagdating mo sabi mo, "Omatase shimashita." Or kahit hindi late, no? Pagka nauna siyang dumating, okay? Wala naman kasi masyadong late sa Japan. So, pero may mauna, 'di ba? So pagdating mo, okay, sinasabi nila, "Omatase shimashita." Okay? Thank you for waiting. Next is irashaimase. Okay? So common ito no, naririnig natin sa mga shop. So welcome. So shop clerks or shop assistants in welcoming customers use this. Okay? Irashaimase. Okay? Irashaimase. Then 31. Okay? Gomen kudasai. Okay? Gomen kudasai is somebody there. Okay? So kung sa atin to sa Tagalog ay tao po. Okay? Kung sa Bisaya, ayo. Okay? Tao po, ayo. So sa Japanese is gomen kudasai. Okay? May tao ba dyan? Ganyan. Is somebody there? Okay, minasang yan yung mga greetings in Japanese. Okay? So I think diyan lang muna para wag naman tayong masobrahan sa load. Okay? Diyan lang muna. So again, gawin nyo yung sa hiragana, chart 1, isulat nyo, picturean nyo, isend nyo sa GC at i-check ko. Okay? So sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo, no? Para hindi naman tayo matambakan ng sobrang daming ano. Pero at least, di ba, marami tayong na-learn today. At ang wala pa naman tayo sa lesson 1. Ano pa lang to, parang preparatory exercises, okay? Lessons. Ito turn over ko kayo sa inyong sensei pagka ready na kayo, marunong na kayo. Okay na yung hiragana nyo, nakakabasa na kayo ng medyo mabilis na. Okay? So for the meantime, tayo muna magsasama for 1 to 2 weeks. Okay? Mag-aaral tayo ng vocabularies, expressions, numbers, mag-aaral din ng numbers, mag-aaral din tayo ng time, at iba pa. Okay? Marami tayong i-learn before pa mag-start yung lesson 1. So, huwag kayong umabsent kasi isang absent nyo, marami na yung natakel, no? Marami kayong mamimiss. At saka yung attendance nyo ay sasubmit sa Japan kasi nanghihingi din yung school. Okay? Tapos, yung hinihingi ng school, yung attendance, yung grades, at yun lang. Okay? Yun lang naman. Okay, so wag kayong umabsent. Tapos kung ano yung lesson or ano yung assignment, ano ba, sinabi ko gawin niyo yung hiragana, gawin niyo kasi matatambakan kayo. Alam niyo yung hindi nakaka-survive sa Nihongo lessons yung natambakan. Kasi sa umpisa pinapabayaan yung dapat aralin. So kung merong dapat aralin ngayon, aralin niyo na kasi may susunod pa. Pag hindi niyo inaral ngayon, tapos may patong-patong na yan, kaya kukwit na lang. May nagkukwit talaga sa Japanese language class. So, okay, mag-quit. No? Kasi puro kayo student visa. Pagdating sa Japan, tutuloy nyo pa yung learning ninyo. Importante yung foundation. No? Foundation kasi tayo di ba? Hiragana, katakana, kanji. So, kasi sa Japan, wala nang English doon. Wala nang Tagalog. Okay? Kahit marunong mag-English ang teacher sa Japan, hindi siya nag-i-English. Kasi may mga classmates kayo doon na hindi marunong mag-English. Like Vietnamese, Nepalese, mga Indonesian medyo marunong, at saka Malaysian. Pero maraming ibang lahi na hindi marunong mag-English. Chinese, no? Hindi marunong yung iba. So, kaya pure Japanese doon. So, hindi nyo na matanong kung ano to sa English, ano to sa Tagalog. So, dapat dito, habang andito pa tayo, meron pa kayong teacher na nagtatagalog, nag-i-English, nagbibisaya, tanong nyo na yung kailangan itanong. Tapos, yun. Gambate kudasai. Ano yung gambate kudasai? Ayan. Keep up the good work. Please do your best and good luck, no? Ayan. So, minasang hanggang dito lang. Kurede owarimashou. Next time na natin i-continue itong classroom expressions. Hi. So, balik na lang ulit tayo sa GC. Okay? Bye-bye. Meron pang tanong before tayo mag-goodbye? Minasang. Sir, pwede po,
clarify ko lang po sana sir yung time po ng start natin. Parang Ah, kanina po atang 6 nag-send po kayo ng link. Opo, namali po kasi ako kasi 7 to 9 pala yung sinabi na class. Akala ko 6 tapos puti nakita ko 7 pala. So by the way, sino yung pwede sa 6? Okay na sa inyo yung 7 to 9 or gusto niyo ng 6 to 8? Sir, okay na po ako sa 7 to 9 kasi 5:30 po yung out ko sa work. Okay. So i-keep na lang natin yung 7 to 9 kasi parang okay naman nakakapasok naman lahat. Okay, yun lang si kanina. Bukas na yun tatawagan na lang, no? Gawan natin ng paraan. Okay? Kasi gusto namin mga students natin dito sa DILTC pagdating sa Japan, talagang alam niyo yung mga senpai niyo sa Japan, yung iba sumasali na sa speech contest, mga ganon. So, i-goal niyo, wag lang yung lang basta schooling lang para lang as requirement. Maraming opportunities sa Japan sa mga matataas ang level ng Nihongo, no? Pwede kayo mag-interpreter, pwede nagiging leader, kumbaga yung mahirap na trabaho nagiging easy pagka meron kayong mataas yung level ng inyong Japanese. Saka maraming options. Kumbaga maraming open na opportunities kasi yun yung number 1 hinahanap ng Hapon. Yung magaling magsalita. Okay, meron pang questions? Minasang before tayo mag-end. Wala na. Okay, so sa chat na lang kung meron man, andun naman tayo lahat, no? Sige, salamat. Bye-bye. Thank you po. Thank you, Oyasumi sir. nasai. Yasumi. Yasumi, bye-bye.